Kasi isa pong maulan na hapon po sa ating lahat. Welcome naman po sa ating YouTube channel, and of course you are watching Chicken Namnams TV. So ito pa rin ang inyong Oriental Breeder ng North Cebu, Ken Monticelio po. Bali kasi Ken, sa araw pong ito is talagang nandito lang tayo sa bahay sapagkat buong araw po magdamag po yung ulan. Nagsimula kahapon up until now, talagang hindi po humihinto. Hindi po kalakasan yung ulan kasi Ken, but ayun nga, constant po, no? Hindi humihinto, kaya medyo maputik na. And then may pagbaha na rin dito sa amin, no? Dahil nga ayan, umuulan. Hindi ko alam kung mayroon bang low pressure or may bagyo kasikin. But the main reason po kasikin kung bakit tayo nag-content ngayon, sapagkat meron tayong solid po na subscriber na kung pwede daw ituro natin kung paano natin malalaman kung pure Shamo ba o mix po yung nakuha natin. So especially sa ating mga kaibigan kasi na baguhan lang, hindi naman sa nagmamagaling tayo, but again, so far po kahit papaano, dahil po siguro sa experience natin sa pag-alaga ng mga Shamo, asil at basilan, medyo madali na lang po nating identify kung pure ba o mix po yung atin pong nakuha. But bago natin tatalakayin, bago ko po ibabahagi sa inyo, shoutout nga pala po sa ating mga napakasulit po nating follower from Pangasinan, solid follower natin. Shoutout sa iyo, Sir Jomar Sumalbag. And of course, Happy New Year sa iyo dyan again, Sir. Playhouse Farm, shoutout sa iyo. Okay. Okay, balik tayo sa katanungan o sa usapin natin sa araw kong ito kasi Ken. Para sa akin po, again, hindi po sa nagmamagaling tayo. Ito po ay base po sa ating pagre-research, at the same time, base na rin po sa atin pong experience sa pag-aalaga, no? So, meron pong ilang mga paraan para malaman natin kung ang nabili po nating Shamo ay pure breed ba o cross lang. Una po kasi Ken, na basihan natin para malaman natin na pure breed, pure Shamo po yung nakuha natin, is simply po yung pinagmulan. Saan mo po nabili or sino po yung binilhan mo ng manok. So in short, dapat kilala mo po yung breeder. Kung galing sa kilalang Shamo breeder at may linya or bloodline na binabanggit, so siguro kasi Ken, mas mataas po yung tsansang pure po ang nakuha na mga Shamo. Kung walang malinaw na pinanggalingan, kadalasan ay simply crosses na po yan. Kasi mayroon pong mga breeder na kahit po cross yung kanilang mga alaga, ay talagang nakiklaim sila na pure para lang siyempre maibenta. Ang pangalawa na po nating titingnan kasi Ken is yung tindig at pangangatawan po ng mga Shamo. So sa atin pong napag-alaman na ang pure Shamo po ay upwing. So tuwid po yung tindig, no? Vertical po yung kanilang pagkatayo. So parang nakatayo ng mataas. At syempre malapad yung dibdib, makapal ang mga hita at paa, at higit sa lahat, mukhang matikas at dominante kahit bata pa. So kung medyo mababa ang tindig, and then parang pangkarinawang manok lang, at higit sa lahat, hindi po naka-downtailed yung buntot, so posibleng cross po yung nakuha mo kasi Ken. Third po is yung ulo at mukha po ng ating nakuhang Shamo. So kapag makapal at malapad ang ulo, may posibilidad na Shamo po yung nakuha natin. So higit sa lahat, yung mata, matapang na mga mata, parang nakatitig. And then higit sa lahat, maliit lang po yung suklay or yung kompo ng ating mga Shamo. So yun, pure po yan. And then halos wala po silang palawit or watol kasi Ken. So kapag merong malaking palawit or watol yung mga manok na nakuha natin, malamang hindi po Shamo yan, sapagkat almost wala pong palawit or watol po yung mga Shamo. At higit sa lahat, yung kompo nila kasi Ken is sobrang liit po, no? So kung medyo malaki na, may chances po talaga na crosses na po yung nakuha niyo po. And then, next we have liig at saka balikat. Siyempre, mahaba at makapal po yung liig po ng mga Shamo. Malapad ang mga balikat, and then, para pong nakausli yung dibdib, no? Sa nabanggit ko po. Ayun nga, upwing po kapag ka-Shamo. So, meron pong mga crosses na upwing din, kaya nga nag-claim na pure Shamo. But then again, tingnan niyo po yung mukha, no? Kasi mahalaga din pong tingnan ang mukha. Next, dito naman po tayo sa pinakasigurado. Ito yung pinaka dapat i-consider natin kung pure ba yung makuha natin o hindi, is yun pong papilis o bloodline. So kung may breeding record, malamang sa malamang kasi Ken,
purebred po yan. So, merong larawan ng mga magulang or imported papers. So, mas may tiwala na pure talaga. So, kung wala, so ituturing na Shamu type ng mga nagbibenta sa inyo. But again, maaaring Shamu cross na po yan, kasiken. Kadalasan mga kasiken, may nagpi-PM sa atin, nagme-message sa Messenger, nagtatanong po sa atin kung yun nga, pinatitingnan sa atin yung mga manok na nakuha nila. Again, yung pong calculation ko po sa nakuha nyo is binabase ko na lang din po sa itsura, sa tindig, at higit sa lahat, tinatanong ko talaga kung saan galing sinong breeder. Kasi kahit po sasabihin kong crosses po yan, but the breeder claims na pure, o talagang pure yan. So, nakadepende po sa breeder po kung pure siya mo o hindi po yung nakuha natin. But, para po ikaw na hindi sigurado, para malaman mo na pure o cross po yung nakuha mo, is simply do some research po. Meron po mga larawan ng mga pure Shamu. Kasikin, hanggang dito na po ang ating video. Sana po ay nagiging helpful po ang content natin, especially po sa nag-request po ng ating video patungkol po sa pag-identify kung pure nga ba na Shamu o cross lang po yung ating makukuha. Ayan. So, Kasikin, see you na po sa sunod na may mga upload. God bless and happy farming po.